Magandang araw sa iyo, Sir Caspar, at sa mga butihing tagapakinig. Ako nga pala si Ruben. At nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa aswang noong ako'y 17 anyos pa lamang. Tubong Maynila ako, sir, ngunit ang mga magulang ko ay Tubong Leyte. Nagkakilala sila dito sa Maynila at dito na rin sila nagpakasal. Dito rin nila kami pinalaki ng bunso kong kapatid. Abril noon, bakasyon na, at napag-isipan ng mga magulang ko na magbakasyon sa Leyte para na rin makalanghap kami ng sariwang hangin at malayo sa mga ingay ng mga sasakyan dito sa syudad. Ruben, kunin mo na ang mga nais mong dalhin na mga damit para mapasok ko na dito sa maleta. Utos sa akin ng aking ina na abalang-abala sa pagtitiklop ng mga damit. Sabay pasok sa isang malaking maleta. Lumingon naman ako sa kanya na abala din sa paglalaro ng Rubik's Cube. Malapat ko na kasi itong mabuo. Napakamot na lang tuloy ako sa ulo nang maalala ngayong araw na pala, luluwas ng Leyte. Sige po, Nay, sandali lang. Malumanay kong tugon sa aking ina sabay diretso sa aparador naming Antigo upang maghalukay at manguha nga ng mga damit na dadalhin ko. Pangalawang beses ko nang makakapunta ng Leyte. Noong una ay masyadong bata pa ako noon. Mga 6 na taong gulang. Kaya di ko masyadong matandaan kung anong itsura ng lugar na iyon. Di naman sa pagmamayabang, ngunit kahit papano ay medyo malaki ang kita ng aking ama na isang construction. Kaya't nakayanan namin na mag-book ng airplane ticket. Ilang oras lang ang aabuti ng aming biyahe. Kuya Ruben, tignan mo ang taas natin. Namamangang wika ng aking 8 taong gulang na kapatid na si Roy, habang tinuturo-turo nito ang bintana ng eroplano sa gilid nito. Kitang-kita kasi sa labas nito ang mga kabundukan, struktura at mga kargatan na nadadaanan ng eroplano mula sa ibabaw. Pero kapag nandun ka na sa pinakaitaas ay puro ulap na lang yung makikita mo. Kuya, nagkakalapad din ba ang mga tao gaya ng eroplano? Dagdag pa nito. Hindi, syempre. Pwera na lang kung aswang ka. Wala ka, Roy, marami pa naman daw aswang sa pupuntahan natin. Pananakot na tugon ko sa kanya. Napasiksik na lang tuloy siya kay inay na nakaupo sa gitna namin. Pagkalapag ng eroplano naming sinakyan sa airport ng Leyte, ay agad kaming sinalubong sa arrival area ng aking lolo't lola na mga magulang ni inay. May katandaan na pala sila. Si Lola Lucita ay medyo kumukuba na. Oy, Isa. Dionisio. Mga 11 taon din ang lumipas nang huli kayong dumayo dito. Bungad agad ni Lola Lucita, kinananay at tatay. Nang makita nito na papalapit na kami sa kanila, habang hinila-hila ang aming mga bagahe. Ano po, inay, itay, wika ng aking ama kina lolo at lola nang magmano ito sa kanila. Gayon din si ina. Ang laki na pala ng mga apo ko. Lalo na itong si Ruben, binata na. Aniyan ni lolo habang nakatingin sa amin ni Roy. Ngumiti naman ako sa kanya sabay kuha sa kanyang kamay at nagmano. Ganon din kay lola. Ngunit itong si Roy ay sadyang di ganong naturuan kung paano magrespeto. Ni di man lang niyang nagawang magmano ng kusa. Inutusan pa siya ni inay bago ito dangbano kina lola. Maya-maya ay may humintong isang tricycle sa aming harapan. Doon na lang din kami sumakay pa uwi ng bahay ni na lola. Pag ito na yung tricycle ay agad kong nasilayan ng bahay ni na lola. Gawa ito sa tagpi-tagping kawayan. Gawa nga si Yero ang bubong, ngunit marami na itong kalawang.
at mukhang malapit ng masira. "Bumaba na kayo mga anak." Wika ng aking ama nang bumaba na siya sa tricycle. Sabay baba din ng aming mga bagahe. Sumunod din kami at agad nang pumasok sa bahay. "Sige, pasok kayong mga apo. Huwag kayong mahiya sa amin. Lolo at lola niyo kami." Usal ni lolo nang makitang bahagyang napatigil kami sa pintuan ng kapatid ko habang nililibot ang aming paningin sa loob ng bahay. Siniyasat namin ang ilang sulok nito sa loob. Pumasok naman kami maya-maya at agad na umupo sa isang upuang gawa sa kahoy. Huwag kayong malikot ha. Tutulungan ko lang saglit si mama magluto ng tanghalian natin. Ruben, bantayan mo tong kapatid mo. Huwag na huwag kayong lalabas. Di nyo kabisado tong lugar na ito. Bilin sa amin ng aming ina. Bago ito pumunta sa kusina, si tatay naman ay abalang-abala sa pagkulikot ng mga manok ni Lolo Berteng. Maya-maya nga ay nagtanghalian na kami. Habang kumakain biglang naikwento ni Lola Lucita ang kagimbal-gimbal na nangyayari noon sa buong baryo. Ang sabi niya ay laganap daw ang mga tiktik nun. Lalo na't maraming mga kababaihang buntis sa baryong iyon. Bigla tuloy sumingit ang kapatid kong si Bunsong si Roy nang marinig ito. Lola, ano po ba ang tik-tik na yan? Tanong ni Roy habang bahid na bahid sa mga mata nito na malalim ang kanyang iniisip. Patagaw ko siyang kinurot sa kanyang tagiliran at bumulong ng, "Ano ba? Huwag kang makisaw-saw sa usapan ng mga nakakatanda." Wika ko pa sa kanya. Napangiwi na lang tuloy si Roy at pinagpatuloy na ang pagkain niya. Magkatabi lang kasi kami. Sa kabilang banda naman ay patuloy lang ang kwentuhan ni na lolo at lola sa mga magulang ko. Di ata nila narinig ang singit na tanong ni Roy. Dito ko nga rin alam kung ano nga ba ang tiktik nung una. Di ko na ito pinansin pa ngunit naninibago ako sa bahay ni na lola at lolo. Lalo pat mukhang weirdo si lola, pati na rin ang kanyang mga kagamitan. May ilang araw pa nga na di ako nakatulog ng maayos nun. Hanggang sa isang araw ay nagsawa na nga akong mamalagi sa bahay. Mahigpit na bilin sa amin ni na inay at itay na wag akong lalayo sa bahay. Malayo pa ang ibang kabahian mula sa amin. Medyo magubat kasi ang lugar dito. Sawang-sawa na ako makipaglaro ng sipa sa kapatid ko. Nabuo ko na rin mga kulay ng Rubik's Cube. Nababagot na ako. Nais ko sanang makisalamuha sa mga ibang binata na taga rito. Hindi kaya ay makatagpo ng isang dalaga. Dahil sa katigasan ng ulo ko ay umalis ako nang walang paalam. Tumungo ako sa isang bahay na siyang pinakamalapit sa amin. "Di ka ba taga rito?" Bungad kaagad sa akin ang isa pang binatang tumatambay sa ilalim ng puno ng balete na nasa harapan lang ng mismong bahay nila. Tumangaw naman ako sabay sabing, "Oo, dayo lang ako dito. Ako nga pala si Ruben." Tumayo din siya at ngumiti sa akin. "Ako si Leo. Ano nga pala sadya mo dito?" "Aniya, gusto ko sanang makipagkaibigan. Nababagot na ako sa bahay." "Ikaw lang ba dito?" Tanong ko naman sa kanya. "Hindi naman. Maraming mga binata dito tsaka mga dalagita. Gusto mo ipakilala kita sa kanila?" Naintriga ako sa sinabi ni Leo kaya't pumayag ako. Dinala niya ako sa isang tambayan kung saan maraming nagkukumpulang mga kabataan na karamihan ay kasing edad ko lang. Ang ilan ay lumapit sa akin tsaka tinanong kung saan ako galing at kung ano ang pangalan ko. Doon lang kasi nila ako nakita. Sa dami-dami ng mga nakilala kong dalagita roon ay may isang babaeng kumuha talaga ng atensyon ko. Napakaganda kasi niya. Mukha siyang di makabasag pinggan. Napakakinis at napakaputi ng kanyang balat na siyang mas
kinahumalingan ko pa. Di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ako na mismo ang lumapit sa kanya at hiningi ang kanyang pangalan. Ako si Joy. Ikaw? Marikit na wika niya. Ang ganda-ganda naman ang pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Ako nga pala si Ruben. Ani ko na halos tumulo na ang laway sa sobrang ganda nito. Ngumiti siya sabay tabon sa kanyang mukha ng daladala niyang abanikong pamaypay. May pagkamahiyain din pala ito. Halos buong maghapon akong namalagi roon kung ano-ano ang ginagawa ko mapansin lang ni Joy. Pareho lang pala kaming dayo doon sa Leyte. Galing siyang Negros. Sa sobrang saya kong makasama siya ay nakalimutan ko tuloy na tumakas lang ako sa amin hanggang sa napalingon na lamang ako nang may tumawag sa pangalan ko. Boses kasi iyon ni Itay. Ruben, sinong nagsabi sa iyong pwede kang gumala? Galit na wika ni Itay. Joy, aalis na muna ako ha. Sinusundo na kasi ako ni Itay. Bukas ulit, dito pa rin. Malumanay na bilin ko kay Joy. Nang makalapit na sa akin si Itay ay agad niya akong pinalo ng daladala niyang sanga ng kahoy. Napalunok ako ng laway nang makitang ngumisi sa akin si Joy. Nang masilayan niyang pagpalo sa akin ni Itay. Oo, binata na ako noon pero ganun talaga ang buhay dati. Kit gaano ka pagkalaki, basta palo ay palo. Galit na galit si Itay habang dinadala ako papauwi sa bahay. Binulyawan din ako ni Inay. Bakit nga raw ako lumabas at lumayo sa amin? Na hindi ko nga kabisado ang lugar at ang mga tao doon. Pinagbawalan na nila akong lumabas ngunit dahil sa sobrang tigas ng ulo ko, lalo na't gustong gusto kong makita ulit si Joy sa labas, ay wala na nga silang nagawa kundi ang payagan ako. Naging malapit kami ni Joy sa isa't isa. Naging matalik kaming magkaibigan matapos ang 2 linggo ng pagsasama namin. Malimit kasi kaming gumala, lalo na sa mga naggagandahang kabukiran doon. Tinuturing lang niya akong kaibigan, ngunit di niya alam na gustong gusto ko siya higit pa roon. Isang araw habang magkasama kami ni Joy, papauwi na kami noon, ay bigla na lang dumilim ang kalangitan at kumidlat ng malakas. Dali-dali naman kaming humiwalay at nagsiuwian na bago pa bumuhos ang ulan. Eksakto naman na pagkapasok ko sa bahay, doon din mismo bumuhos ang malakas na ulan. Mag-aalas 5 na ng hapon. Nabulyawan ulit ako ni Itay. Bakit ka pa umuwi, Ruben? Sana nagpagabi ka na lang sa labas para lapain ka ng mga aswang? Saad ni Itay habang galit na galit. Ayaw na ayaw talaga nilang lumakwatsa ako. Uusal pa sana sa inay ng may biglang isang babaeng nagtawag sa labas ng pintuan. Tao po. Pwede po bang magtanong? Ano nito habang nakapayong ngunit dahil sa lakas ng ulan ay nababasa pa rin siya. Kahit nakatalokbong siya ng payong. Nako iha, pasok ka muna dito. Buntis ka pa ata. Nagpapanik na saad ni Lola nang makita niyang babaeng iyon. Buntis nga ito at medyo napapagod na. Saan bang sadya mo iha? Tanong sa kanya ni Lola. Kina Ricardo po sana. Nobyo ko po kasi siya. Sagot naman ng babae. Nako, malayo pa ang bahay nila. Mga ilang kilometro pa ang layo, tsaka palubog na ang araw. Mabuti pa siguro kung dito ka muna magpalipas ng gabi. Marami pa naman ang mga aswang na naglilipa na ngayon. Nag-aalalang sambit sa kanya ni Lola. Tumango naman ang babae na siyang ikinatuwa ni Lola. Tinatap ng mabuti ni Lola ang babae na parang isang espesyal na bisita. Pinakain niya ito ng marami at masasarap pang putahe ang inihanda niya.
Pagsapit ng gabi kung saan nagpapahinga ng lahat ay di ako mapakali. Nasa kabilang kwarto ang buntis na babae ngunit kortina lang ang tabon dito. Kaya't madali lang siyang mapasok at makita, lalo na't hinangin-hangin ang kortina. Pasado 10:00 ng gabi nakaramdam ako ng pagtawag ng kalikasan. Bumangon na lang ako sa pagkakahiga upang tumungo sa banyo kung saan madadaanan ko nito ang silid ng buntis na babae. Walang kung ano-ano habang naglalakad ako papunta sa banyo. Biglang lumalagabog ang bubong na parabang may lumalakad ng kung ano sa taas nito. Bigla kong naalala ang buntis na babae. Parabang lumakad ng kusa ang mga paa ko patungo sa kanya. Nagumpisa na rin akong makaramdam ng pag-aalala sa kanya. Hanggang sa natungo ko na nga ang silid. Biglang sumalubong sa akin ang isang napakahabang dila mula sa ibabaw at tumungtong sa malaking tiyan ng babae. Hubad na ang t-shirt ng babae at basang-basa na ito ng malagkit na likidong mukhang laway na nanggagaling sa dila na iyon. Tatawagin ko na sana si Lola dahil nasa tabi lang ng silid ng babae ang silid nito. Ngunit pagtungo ko ay wala si Lola roon. Tanging si Lolo Berting lang na may sakit sa puso ang umihilik doon. Di ko siya pwedeng hingan ng tulong at baka siya pa ang maunang mayari kaysa sa babae. Sa isip-isip ko. Wala na akong maisip na ibang gawin. Para bang nawala ako sa aking ulirat. Ngunit baka mapano pa ang babae kung di ako umaksyon. Binalikan ko ang silid ng babae. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Dali-dali kong kinuha ang gunting na nasa mesa sa gilid ng kama. At agad na ginunting ang mahabang dila na mukhang handang-handa ng sakmalin ang batang nasa sinapupunan ng babae. Nagising ang babae nang maramdaman na nahulog sa tiyan nito ang naputol na mahabang dila na maaaring isang dila ng tiktik. Agad siyang sumigaw na siya namang nagpagising sa lahat. Habang ako naman ay dali-daling tumungo sa bintana at binuksan ito. Mula roon nakita ko ang paglapag ng isang parang malaking itim na ibon. Bahagyang nahulog ito ngunit agad din naman siyang lumipad papalayo. Maya-maya pa ay biglang nagsidatingan ang mga kasama ko sa bahay. Pera lang kay Lola. Agad na pinulot ni inay ang ating dila at inalsa ito. Dila ito ng isang tiktik, wika ni inay habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Ganon na lamang ang takot na nararamdaman ng babae. Ngunit pinilit siyang patahanin ni inay. Pagkakinabukasan ay nagkumpulan ng mga tao sa aming bahay upang makiusyoso sa nangyari kagabi habang ako naman ay tumungo sa bahay ni na Joy upang balaan ito sapagkat nabanggit niya sa akin na may ate siyang buntis. Aling Lorna, nandyan po ba si Joy? Tanong ko sa nanay ni Joy na nagwawali sa harap ng kanilang bahay. Nagulat na lamang ako nang lumingon ito sa akin na mukhang nagugulat at galit na galit. Ngunit di ko pa ito pinansin pa nang makita kong dumaan si Joy. Joy, isasabihin ako sa iyo. Pani ko. Ngunit paglingon ni Joy ay ganoon din ang mukha niya, gulat na gulat at parang galit. Nilapitan ko siya at agad din naman siyang nagsalita. Ngunit di ko maintindihan. Hanggang sa napagtanto ko na lang na putol ang kanyang dila. Biglang namula ang kanyang mga mata at bigla na lang akong pinalibutan ng kanyang buong pamilya. Walang iya ka. Ikaw palang nanakit sa anak namin. Saad ng ama ni Joy na sobrang napakalalim ng boses. Bawat isa sa kanila ay unti-unting bumabago ang mukha hanggang sa nagsilabasan ang kanilang mga pakpak na animoy, mga malalaking paniki. Sila pala ay isang tiktik. Susunggaban na sana nila ako nang biglang dumating si Lola na halos kasama ang buong taga-baryo. May dala-dala silang asin at buntot ng bage. Bitawan niyo ang apo ko, sigaw ni Lola
kasama ang ilang mga tao sa baryo na siyang nagpalingon sa mga tiktik. Kaya pala nawala siya kagabi ay dahil nag-imbestiga siya nang may tiktik na gumimbal sa bahay kagabi hanggang sa matuklasan nitong si Joy at ang pamilya nga nito ang tiktik. Susugurin na sana nila sina Joy. Ngunit dahil napaibig na ako dito ay pinigilan ko sila. Pakiusap, bigyan niyo sila ng isa pang pagkakataon. May pag-asa pang magbago sila. Hayaan niyo na lang silang lumayo. Wika ko. Napatingin ako kay Joy at nakita kong umamo ulit ang kanyang muka. Nung una ay di pumayag ang mga taga-baryo. Pati na rin si Lola. Ngunit dahil sa pilit na pagmamakaawa ko pati na rin ng pamilya ni Joy ay pumayag din sila. Dali-daling ang nilisan ng pamilya ni Joy ang baryo namin. Ngunit nangako ako na ako mismo ang tatapos sa kanila kahit na nakauwi na ako ng Maynila pag nabalitaan kong nang bibiktima ulit sila ng mga tao. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Ruben ng Maynila. Ang ibabahagi ko pong kwento ay naganap noong taong 1988. 15 anyos pa lang ako ng mga panahong iyon, Sir Casper. Naganap ito sa isang tagong lugar sa Negros. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan na Rod. Nagsimula ang aking kwento sa probinsya na aking kinalakihan. Payak ang aming pamumuhay sa probinsyang iyon noong aking kabataan. Salat man kasi sa magagandang bagay na may kamahalan. Nagmamahala naman ang pamilya na napuntahan ko. Iyon ay sa kabila ng katotohanan na ako ay ampun lamang ng mag-asawang Rodora at Rodolfo. Mayroon silang isang anak, mas nakakabata sa akin ng 2 taon, si Rodo. Ang sabi nila, talaga raw na inampun nila ako para mapadali ang pagkakaroon nila ng tunay na anak. Payo raw iyon ng albularyo sa mag-asawa na noon ay hirap magkaanak. Albularyo, aswang, at kung ano-anong nilalang ang kinahiligan ng pag-uusapan ng mga tao rito sa aming baryo. Mayroong naniniwala, mayroong hindi. Ngunit halos karamihan ay napapaniwala roon dahil na rin sa mga nagpatunay ng mga kwentong baryo. Isa sa mga kwentong baryo na sikat doon ay ang engkanto na kumukuha raw ng nakursonadahan na tao sa may yungib na siyang aking tutunguhin sa mga sandaling iyon. Naku Rod, ikaw na naman ang hahanap ng panggatong nyo. Untag sa akin ni Aling Milda. Isa siya sa mga nagtitinda sa daraanan papunta sa kilala at may kalayuan na yungib. Ngunit sa lahat ng tao roon sa lugar namin, kung saan lahat ng tao roon sa lugar namin ay kumukuha ng panggatong. Oho, wala naman pong ibang gagawa nito sa amin kundi ako lang. Nahihiyang tugon ko. Nako talaga, iyang kapatid mo. Wala nang ginawa sa bahay porke ba siya ang tunay na anak ng inay at itay ninyo? Hindi naman lingid sa lahat ng ako ay ampun lamang. Kasama kasi daw iyon sa payo ng albularyo sa nakilala kong mga magulang. Mag-ampon at huwag itago sa bata na inampun lang ito at hindi nila kadugo upang maging mabilis daw ang pagkakaroon nila ng tunay na anak na siya namang naganap. Ayan ka na naman sa pag-aalala mo kay Rod, Milda. Singit ng tindera ng pakwan sa usapan namin ni Aling Milda. Alam mo naman na ang pag-aalala mo ay baliwala sa binatilyong ito. Tinapik niya ako sa balikat. Lumapit siya sa kausap kong si Aling Milda upang manghingi lamang ng plastic.
Alam naman natin lahat na hindi kailanman mapapano itong si Rod sa Yungib. Isa ang usapin na iyon sa kinalakihan ko na sa lugar na iyon. Sinasabi ng lahat na hindi ako mapapano sa Yungib dahil mukha raw akong engkanto o dahil kalahi ko raw ang engkanto. Hindi naman kasi ako kagandang lalaki. Iyon din ang rason sa kung bakit malabo akong mapagkamalan din na tunay na anak ng inay at itay. Ay, lagi nyo na lamang nilolokong itong si Rod. Kayo talaga. Saway ni Aling Milda sa mga kapwa nito nagtitinda na ginawa na naman akong tampulan ng tudyo. Hindi ko na lang sila pinansin. Umalis na ako roon. Pinasya kong maglakad na papunta sa Yungib na kadalasan ko naman na talagang pinupuntahan. Ngunit kahit isang beses ay wala naman akong nakita na engkanto roon o naramdaman man lang. Hanggang sa dumating ang araw na mukhang mapapatunayan na nga yata ang patungkol sa kuro-kuro. Ibang version nga lang o bagong kuro-kuro siguro na matatawag. Dahil sabi-sabi ay may dugong aswang ang nanalasa sa biktima na natagpuan pa mismo malapit sa sikat na Yungib. Galing daw ito sa pariyahan kagabi. Anang isa sa mga usyoso na naroon. Ang sabi ng mga pulis, halos katulad daw ito ng biktima sa kabilang bayan. Serye raw yata ng pagpatay. Kung madaragdagan pa, ikalawa na to. Kapareho ba ang paraan ng pagpatay? Tumango ang napagtanungan. Ako naman ay pasimple lang na nakikinig. Mahilig ako sa ganong kwento. Dahil ang tago kong talento ay pagsulat ng mga kababalaghan na tulad sa nakatunghay sa aking harapan ngayon. Kapareho, malahayop at brutal ang ginawa pero hindi matukoy kung hayop o tao ang may kagagawan. Kita nyo, biyak na biyak ang tiyan ng biktima. Nawawala ang puso at mga lamang loob. Tahimik akong tumango-tango sa isipan ko. Sa isipan ko ay nakamarka ng kailangan kong paalalahanan ang kapatid kong si Rodo. Siya itong mahilig na umalis-alis at makisaya sa mga kaibigan. Sa bawat araw na dumadaan naging usap-usapan sa mga liblib na baryo ang pananalasa ng mga taong may dugo ng aswang. Kumpirmado na tao ang gumagala at pumapatay dahil may nakasaksi, isa sa mga kapitbahay, kung saan pinangyarihan ang krimen ngunit hagip lamang. Hindi rin malinaw ang pagkatingin nito dahil medyo lasing ito. Birthday po kasi ni Edgar. Tsaka matagal na naman ang huling kumain ng sinasabi nilang hawa. Katuwiran ni Rodo. Isang hapon iyon na sabay-sabay kaming kumakain ng mag-anak. Nagpapaalam ang tunay na anak. Rodo, anak, hindi ka namin pinagbabawalan ni inay mo na makipagkaibigan. Ang sa amin lang, hindi na muna sa ngayon at alam mo naman na mainit pa ang kababalaghan na nangyayari sa ating lugar. Tugon kay Rodo ni tatay. Sinasamantala ng mga nilalang na iyon na makihalubilo sa mga espesyal na okasyon para magparami ng kanilang lahi. At kapag hindi papasa sa kanilang panlasa ang isang tao, ginagawa na lamang nila itong pagkain. Sabi naman ni inay. Natapos ang pagkain namin na panay kung ano-ano ang pangaral na binigay ng mag-asawa sa kanilang tunay na anak. Pero gaya ng sinasabi palagi ng mga magulang namin, ang mga aswang ay hindi naman raw basta-basta nananakit ang tao. Lalong-lalo na kung wala naman daw ginagawang masama sa mga ito. Kaya sa tingin ko'y walang rason para katakutan ko ang mga nilalang na iyon. Pagbigyan mo na lang ang inay at itay, sabi ko kay Rodo nang kami mapag-isa na sa kwarto namin. Iniisip lang nilang makakabuti sa atin, muling tugon ko. Tag-isa kami ng papag ni Rodo kaya binalingan niya pa ako bago siya sumagot. Pero kilala niyo naman ang kaibigan kong si Alfred.
Sila rin naman ang may sabi na hindi basta nananakit ang mga aswang na pumapatay. Kamakailan lang dito sa lugar natin. Si Alfred maaaring kilala namin. Dahil yon sa pinapakita niya sa amin. Pero kung susumahin naman, walang tao talagang nakakakilala sa bawat isang tao sa mundong to. Ligtas kong pakli kay Rodo. Sana maisip niyang hindi naman lahat ng tao sa mundo ay tunay. Kuya, sige na. Tulungan mo na ako makapunta sa birthday ni Alfred. Imbis na unawain ang sinabi ko ay pangungulit ni Rodo sa akin. Malalim akong bumuntong hininga. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalo pang umugong ang talamak na panghahawa ng mga sinasabi nilang aswang. Kapag daw hindi iyon nais na hawaan, papatayin raw ng mga taong nakagawa rito ng hindi mabuti o sa humawa rito. Parang naguluhan ako. At iyon na nga. Sa mga okasyon ito dumadali ng biktima sa hindi naman malaman na dahilan ng kapulisan. Bilang kapatid na hindi naman tunay na kadugo ni Rodo, syempre ay malambot ang puso ko sa kanya. Parati ko nga siyang pinagtatakpan sa mga magulang namin, pero ang tungkol sa isang ito na nais siyang mangyari ay delikado. Sige, pumapayag na ako. Iyon pa lang ang dineklara ko ay labis na ang tuwa ni Rodo. Napayaka pa nga siya sa akin at abot-abot ang pasasalamat. Nang humiwalay siya ng yakap, hinubad ko ang suot kong kwintas. Isuot mo to sa araw na yon. Kinuha naman ni Rodo ang kwintas. Para saan ito, Kuya Rod? Protection. Ayon sa inay at itay, noong ibigay raw ako sa kanila ng albularyong nagpaampon sa akin, ibinilin daw ng matandang iyon na parati kong suotin ang kwintas na yan. Sabay namin na sinipat ang pendant ng kwintas na ito. Sa totoo lang, hindi ko naman iyon binibigyan ng pansin. Bilang pagbibigay galang sa mga kinikilala kong magulang ay sinuot ko na lamang at sinunod ang kanilang bilin. Noon ko lang halos nasipat ang disenyo ng pendant at sulok iyon na animoy kahoy na may barnes. May nakaukat roon sa salitang baybayin na siyang sinaunang salita natin. Sige Kuya Rod, salamat dito ni Rodo. Sinuot na niya ang kwintas na ibinigay ko. Tila gustong gusto talaga niyang makapunta sa birthday ng kanyang kaibigan. Tinapik ko siya sa balikat. Basta dating gawi, hanggang 2:00 ka lang ng madaling araw Bilin ko sa kanya bago kami matulog. Salamat talaga Kuya Rod. Sobrang bait mo sa akin. Kahit na hindi kita tinutulungan sa mga gawain dito sa bahay at kahit hindi rin kita napagtatanggol sa eskwela. Mapait na lang ako na napangiti dahil ampon nga ako ay malayo ang mukha namin ni Rodo. Maliit lang ang baryo namin kaya naman alam ng lahat na ako ay ampon lang. Hindi ako nagtatampo sa tuwing hindi ako pinapansin ni Rodo sa eskwela. Nakasanayan ko na kasi. Pero oo, nang naging madalas ng panlalait sa akin ng mga tao ay aaminin kong umaasa ako na tutulungan niya ako na siyang hindi naman nangyari. Huwag mo nang isipin ang mga ganyang bagay. Ang mabuti ay magpahinga na tayo. Sabi ko na lamang kay Rodo. Sa linggo pa naman ang kaarawan ng kaibigan ng kapatid ko. Marami pa akong oras na pag-iisipan kung paano siya matatakas mula sa mga mata ng nanay at tatay namin sa araw na iyon. 3 araw bago sumapit ang araw ng linggo, mayroon na naman panibagong biktima ang sinasabi nilang mga aswang na hawa. Oo, 2 ang nambibiktima. Kinumpirma iyon ng mga pulis sa aming lugar. Hindi rin daw kasi kayang gawin ng isa lang ang mas nakakabrutal na pagpatay sa pagkakataon na iyon.
Bago ka pumasok sa yungib ay nakita mo na ang bangkay na ito. Untag sa akin ng isa sa mga pulis. Tumango ako. Oo, parati po akong nagpupunta rito sa yungib upang kumuha ng panggatong. Kaya wag niyo sana akong pagdudahan. Mataman akong sinipat ang pulis. Tila may sinisilip siya sa katawan ko na di ko mawari. Kaunting tanong lang. May nakita ka pa bang ano pa man na bagay bukod sa mga mahahalagang gamit ng biktima na nakakalat sa sahig? Ho? Pinagbibintangan niyo pa ba ako na ninakawan ang patay? Hindi ako ganong tao. Naiiling kong tugon. Hindi naman sa ganon, Toy. Huminto sa pagsasalita ang pulis. Nilipitan niya ako. Tsaka siya bumulong sa tenga ko. May mahalaga kasing gamit na naiiwan ng suspect sa tuwing siya ay bibiktima. Sabihin na natin nakakaibang bagay. Hindi lang inilalabas ng kapulisan. Pero dahil ikaw ang unang nakakita sa isang ito, dapat lang natanungin ka rin namin. Napatras ako at muling napailing. Wala ho. Wala akong nakita na kakaibang bagay na sinasabi ninyo. Sige. Kung gayon naman ay salamat na lang. Inaasahan namin ang kooperasyon mo kapag nagpatawag ang kapulisan sa presinto. Tinapik ng pulis ang balikat ko. Oo, sige ho. Walang problema sa bagay na yan. Tugon ko. Bago ako umalis doon ay muli kong sinipat ang biktima. Sa pagkakataon na iyon ay tagaroon lamang sa kabilang baryo ang lalaking nilapa. Naging bisita raw ito ng kapitbahay namin. Hindi pa man ako nakakaliw sa lugar na pinangyarihan ng karumal-dumal na krimen, ay siyang dating ng mga taong nag-imbita sa biktima. Nakatikim pa ako ng masamang tingin mula kay Berna. Animo ako ang pumatay sa kanyang nobyo. Iiling-iling na nagpasya na lamang akong lumisan na roon. Ganoon naman ang mga tao. Sa pisikal na anyo lamang nagbabase o naghanap lang din sila ng sisi sa iba. Alam na nga nila na delikado na ang sunod-sunod na pagpatay. Alam din nila na may pattern na sinusunod ang suspect. Sumigi pa rin sila. Buhat nang magsimula ang patayan ay halos lahat naman kung hindi estranghero, mga bisita sa kasiyahan ang nabibiktima. Sabi nga ni Aling Milda, baka raw may hinahanap sa kasiyahan ang kuro-kurong hawa ng aswang. Pero para sa akin, kung nahawaan lamang ang mga suspect, malaki ang tsansa na sila rin ang isa sa mga taong nakakasalubong namin sa araw-araw. Sumapit ang araw ng linggo. Hinintay lamang namin na makatulog sina Inay at Itay. Dahan-dahan at walang ingay nang lumabas ng kubo namin si Rodo. Madali naman naming nagawa ang pagtakas kahit iyon ang unang beses na ginawa namin ang ganawan. Mahimbing kasi matulog sina Inay at Itay. Usapan ay ihatid ko siya sa bahay ng kaibigan niya. 11:00 na ng gabi niyan. Madalang ang lumalabas ng bahay ng ganoong oras sa probinsya. Ngunit hindi sa tulad ni Rodo na matigas ang kokote. Kuya Rod, hindi ikaw na lang ang mag-isa na babalik sa kubo. Untag sa akin ni Rodo habang naglalakad kami sa gitna ng matataas na talahib. Ano pa nga ba ha? Matigas naman ang ulo mo. Susunduin pa rin kita ng 2:00. Sinabi ko naman sa iyo. Simpleng tugon ko sa kanya. Sige. Huwag kang magpapakalasing. Mahirap na. Baka sumuka ka ng sumuka sa daan. Ako ang mahihirapan. Bilin ko na lamang sa kapatid ko. Nagdaan ang mga oras. Wala naman akong kakaibang naramdaman sa paligid nung ako ay umuwing mag-isa. At ngayon nga na ako ay babalik na sa bahay ng kaibigan ni Rodo upang siya'y sunduin. Ngunit hindi lang kaming magkapatid ang naglalakad na pabalik pa uwi sa aming bahay. Kuya Rod? Nanginig ang ibabang labi ni Rodo na
napakapit sa akin. Lilinlangin ko siya. Sabayan mo ng takbo. Okay? Bulong ko sa kapatid ko. Ang kwintas, wag na wag mong huhubarin. Mariin ko pang bilin. Ano man ang kahinatnan namin sa gabing iyon, naniniwala pa rin ako na mailigtas ng kwintas ang kapatid ko. Kailangan kong manalig sa milagro at kailangan kong linlangin ang hawa. Isa siyang babae, sabog ang may kahabaan na buhok. Tumutulo ang malapot niyang laway at gaya sa mga manapapanood sa pelikula, nakasuot ito ng marusing bestidang puti. Nagkakandapaling sa kung saan ang kanyang ulo na animo, na uulol na aso. Tama. Iyon ang tamang salita na nababagay sa hawa na tinutukoy ng matatanda sa aming lugar. Dama ko ang takot ni Rodo. Nanginig din siya. At kung hindi ako nagkakamali ay naihi siya sa salawal sa labis na takot. Pero hindi ko maaaring ialis ang aking paningin sa babaeng aswang na nahawaan. Hindi pwedeng gayong papalapit na siya sa akin. Ano ang kailangan mo? Bakit hindi mo pa ako kainin kung yun ang gusto mo? Hamon ko sa hawa. Unti-unti kong binabaklas ang kapit ni Rodo sa damit ko. Habang kinakausap ko ang nakakatakot at nakakadiri na hawa. Inaasahan kong aatakihin niya ako kaagad, pero pinili kong kumalma ng mapuna kung hindi siya agresibo. Nilapitan niya pa nga ako at inamoy-amoy. Hinahayaan ko lang siya habang ang kapatid kong si Rodo ay sumusubsob na sa lupa dahil sa labis na takot. Lihim na lamang akong nagdasal para sa kaligtasan ng kapatid ko. Hindi lang iisa ang hawa ayon sa balita. Huwag naman sanang makasalubong ni Rodo ang iba. Bakit mo ko inaamoy? Imbis na sagutin ako ay tumingala ang babaeng hawa at umaalulong na animoy isa itong tunay na aso. Napaupo ako sa labis na sindak. Napatakip ako sa magkabila kong tenga. Pagkatapos niyang mahaba niyang pag-ungol ay napilitan akong dumilat. Ngunit gayon na lang ang hilakbot ko nang mula sa kung saan ay lumabas ang isa pang hawa. Bit-bit ang mga magulang ko at si Rodo. Rod, anak, patawad. Bungad sa akin ni Itay. Kinupit ka namin mula sa albularyo dahil sa pansarili naming kapakanan. Kinaupit ka lang namin at ang kwintas mo mula sa matandang albularyo na nagpakamatay sa araw ng iyong pagkawala. Ani naman ni Inay. Kuya Rod, alam ko ang sinasabi nila. Inamin nila sa akin at mukhang tunay ang sinabi ng matandang albularyo. Ikaw ang unang apo ng aswang. Gumagawa na ng paraan ang lolo mo upang ikaw ay mabawi mula sa mga makasariling tao. Umiiyak na sambit ni Rodo. Natigalgal ako. Hindi ako makakilos. Hindi na ako nakakilos pa nang sa harap ko pa mismo ay nilapan ng mga hawa ang aking nakilalang pamilya bukod kay Rodo. Nabigla din ako sa aking natuklasan na ninakaw lang pala nila ako. Nakinuha lang pala nila ako sa tunay kong mga magulang na mga aswang. Ikaw ang magdesisyon, kuya. Ipapakain mo pa ba ako sa kanila? Babawiin mo ba ang kwintas? Umiling ako habang ang mga mata namin ng kapatid ko ay nangungusap. Tila isang utak ng babilis namin na tinarakan ng matulis na kahoy na aming nadampot ang likod ng dalawang hawa. Ako nga siguro ang unang apo ng aswang na kanilang pakay, ngunit pinalaki ako ng mga tao. Kaya hindi aswang ang aking puso. Marunong akong magpatawad. Sa kasalukuyan ay nasa akin pa rin ang kwintas at nasa alaala pa rin namin ang kababalagan na iyon. Nananatiling misteryo ang nangyaring serye ng pagpatay sa lugar. Gaya ng nananatili pa rin ako sa mundo ng mga tao.
at pilit kinakalimutan ang nakakagimbal na katotohanan na iyon. Sir Casper, nawa ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Bawat tao ay may sariling pangangailangan. Walang masama kung bigyan natin iyon ng importansya. Ngunit sana ay sa paraan na wala tayong nasasaktan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi tamad na akong mag-type. Alright. Maraming salamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. God bless you always.